Hello mga kamamsir ko po. Ayan mga kamamsir ko po. Si Ate Flex ko lang po. Si Ate Arvin. Yan ang una naming araw na nagkakilala kami dito sa Kugman Zone 8. Ayan. In-approach ko po siya na maaari ko bang kunan ng istorya yung buhay niya. Iba-vlog ko po. Ayun. At tuloy-tuloy na, niyaya ko siya papunta dito sa bahay, na pinapaligo ko siya. Tapos yun, nag-usap kami, anong buhay meron siya, sinasabi niya sa akin ang mga buhay-buhay niya, anong mga pangyayari sa buhay niya. Kaya yun, nagtanong-tanong naman ako sa mga kapitbahay, kung totoo ba talaga yung mga sinasabi ni Ate Arvin sa akin. May mga nakapagsabi naman na totoo naman ang mga sinasabi niya hanggang sa dumating ang araw, sabi ko sa kanya na pupunta kami sa kanilang bahay. Ayun, para kausapin ko yung nanay niya, ipaalam ko sa mga magulang niya, kamag-anak niya, anak niya na gagawan ko ng istorya yung buhay niya, ibablog ko yung buhay niya, kung anong pinagdaanan niya, ibablog ko po. Para legit po yung pagbablog ko kay ate, na napupunta talaga ako sa kanyang mga magulang. Nagpaalam talaga ako sa kanyang kamag-anak na hindi pwede na nagbablog ako na hindi nagpapaalam. Baka makasuhan tayo niyan. Ma-cybercrime tayo niyan. Buhay kaya ni ate, yan ang pinag-uusapan, di ba? Ayun, so sa awa ng Diyos, ang dami ko nang nakausap na mga tao. Ayan, tinuturo kasi niya yan, yung lalaki niyan, na nagsabi daw na siya ay baliw. Ay, naku ba naman, hindi natin alam kung gaano katotoo na pinagsabihan ba siya ng baliw. Pero nakikita ko naman na isang beses na napagsabihan talaga siya ng baliw, ganyan. Nakita ko naman. Pero sa awa ng Diyos, sana hindi na tuloy-tuloy. Tinanong ko si kuya, sabi niya hindi naman daw niya napagsabihan si ate na baliw. Ayan. So, okay lang yan mga kamamsir, di ba? Kapariyo kami ng istorya ni Ate Arvin. Halos kapariyo talaga kami. Mas 80% ata kapariyo kami. Talaga ba naman? Kasi, bakit 80%? Ako naghanap ng paraan na maging normal mga kamamsir. Nagdadasal ako kay Lord na maging normal ang buhay ko, mabago ang buhay ko. Sa awa ng Diyos, dahan-dahan akong babaguhin ni Lord kasi lalapit talaga ako kay Lord Nanalig ako sa Kanya, sa awa ng Diyos, di ba? Ayan, umalis na si Kuya, ayan. Niyaya ko si ate, tapos na kami nagligo sa bahay, pumunta kami sa kanilang bahay. Ayan, naglalakad po kami, papunta sa kanilang bahay sa araw na yan. Ayun, sabi ko, saan ba ang bahay ninyo ate? Sana ikaw ang mag-una. Ayan, ganyan lang yan si ate, tahimik, tapos hindi daw siya pinapapatulog sa kanilang bahay. Kasi kung pinapapatulog siya, lalabas kasi siya sa bahay nila. Yun ang pinagtatakahan ko. Ba't siya lalabas? Ba't hindi siya pinapatulog? Ba't siya sa labas natutulog? Yun ang pinagtatakahan ko. Kaya, ayun, tuloy itong pagkamarites ko talaga. Hindi. Wala, kasi di ba kapareho kami ng istorya ni ate, binubuli, sinasabihan na baliw, sa daan, sinasabihan sa mga kamag-anak na baliw, sa mga kapitbahay, sinasabihan ako na baliw. Kapareho kami ni Ate Arvin, ayan. So, tinatahimik na lang ni ate yung kanyang nasasaktan siya sa kanyang damdamin. Ayan yung bahay nila. Ay nako, walang tao sa time na pumunta kami, talaga ba naman? Ayan. Ayun, pumasok si ate pero walang tao. So, hindi na lang kami nagtatagal. Lumabas kami. Ayun, tuloy dito. Ayo, tao po. Patanong po, ma'am. Totoo po ba na may bahay yan si ate dyan? Dyan banda? Kasi nagtataka ako baka hindi yun bahay niya, pinapasukan niya yun kanina. Ay, salamat naman. Sinabi ni ma'am na bahay talaga daw nila yon. Taga rito daw talaga si Ma'am Arvin.
Yun, umalis na kami. Nung time na nagtanong ako dun sa may tindahan, niyaya ko si ate, sabi ko, tara, bili tayo ng tinapay, ate. Bili tayo ng pagkain, ng mga kain natin. Mag-snack tayo, ate. Ayan, ang sweet ni ate. Ayan, niyayapos ako ni ate. Di ba may kaibigan na ako? Hindi, porky, ganyan si ate. Isnaban ko na, kapareho pa naman kami, tapos ako pa mang-i-snab. Sino ba ako mang-i-snab? Ay, talaga ba naman? So, masarap may kaibigan. Kaibiganin ko na ang lahat. Ayaw ko na mag-snab sa mga tao. Nagbagong buhay kaya si Asing sa Kugban na siya nakatira. Ay, talaga ba naman? Ang dami kong napansin sa sarili ko na napapakumbaba, umunawa sa kapwa-tao, yung basta marami akong gustong baguhin, na kakaiba na ako ngayon. Talaga ba naman? Ayan, talagang. So, ayan mga kamamsir, pabalik na kami, pabalik sa bahay. Ayan. So, masaya ako na nakilala ko si Ate Arvin. Ayun, mga tuloy-tuloy na yung mga araw na pupunta siya dito sa akin sa bahay. Pinupuntahan niya ako sadya dito. Siya na lang ang pumupunta sa umaga, minsan tanghali, minsan gabi. Ayun, naabutan niya ako na mag-live. Ayan. Tapos, pinapatulog ko siya dito sa bahay. Ayun, pinapatulog ko siya sa bahay minsan. Kaya